Isang dog with disability naman na may nakakatuwang kakulitan na ang bibida sa ating umaga. Pero bago yan, panoorin muna natin ito. Sa kanyang pagiging bibo at kakulitan, hindi mo mahahalata na siya ay isang dog with disability. Dahil sa bawat TikTok videos niya, siya ay nagbibigay aliw at pag-asa sa puso ng mga sumusubaybay sa kanya. Nagpapakita rin ito na kahit ano pa ang kanyang kondisyon, maaari pa rin siyang mamuhay bilang normal na alagang aso at magkaroon ng makabuluhang buhay. Kaya naman kilalanin na natin ang adorable and inspirational pet na bibida sa ating umaga. Dito lang sa Wednesday Pets Day. At makakasama na po natin ang cute dog na si Chanel. Kasama ang kanyang fur mom na si Erica Cagolcol at kasama rin si Mommy Beth. Good morning po sa inyo. Welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning. Nakakatuwa. Ang ganda naman ni Chanel. Ano? O, tingnan mo, di ba? Ang ganda ng face. Ano bang breed niya? Erica? Half Japanese Spitz po. Aba! Mukha lang po siyang aspin. Okay. Ano yung nag-undo sa inyo na gumawa ng mga content para kay Chanel? Actually po, kahit nung bata pa po siya, ay nung bagong dating pa po siya sa amin, ina-upload na po namin siya sa TikTok kahit na wala pong nanonood sa kanya. Ganun po. Tapos, yung followers ko po noon is 30 something lang po noon. So, ina-upload ko lang po siya noon hanggang sa yung walang views, ganyan. So, ang ginagawa ko po, pina-private ko na lang po yung mga videos niya nung ano. Tapos, pero upload pa rin po ako ng upload araw-araw, ganyan. Hanggang sa dumating po yung pinakaunang trending niyang video. Ano yung pinakaunang niyang trending video? Yung nagsa-side eye po siya. Na, side eye? Aba, may pagkamaldita pala to si Chanel, Opo. Sophisticated ang kanyang karakter, ano? Yun po yung unang trending niya. Okay, so merong disability si Chanel, ano? Paano niyo natuklasan o na-determine na inborn pala yung kanyang kapansanan? Yun po yung ibibigay na po siya sa amin nung time na yon. Tapos si mama po, sabi niya, ala, bakit ganun? So parang ayaw po ni mama nung time na yon kasi gusto niya nga po magkaroon ng dogs na kumpleto po para po pag umaalis po kami, na ano po siya, nagagala po siya. So sabi po ni mama, masyadong magastos to kapag kukunin natin yan. So ako po, tsaka kami po ng mga kapatid ko, pinipilit po namin si mama na, sige naman. Pinaglaban niyo talaga na kailangan mapasa inyo si Chanel. Ano? Tapos yung nalaman din po namin na kapag wala pong kukup-kup kay Chanel, edi baka itatapon o idiligaw. Kasi yun nga po, yung alam lang po kasi namin is mga pusa lang po yung ililigaw. Bakit pati gano'n? So pinipilit po namin si mama na, sige naman, kunin na natin. So no choice si mama. Mukhang tahimik kapag kasama si Mama Beth. Ano? Kamusta ba Mama Beth ang pag-aalaga kay Chanel? Okay naman kasi talagang ano kami, noong mga bata parang din kami, may mga aso na rin naman na kami. Pero noong nagkaanak ako, puro sila mga hikain, so bawal kami ng mga ganon. Pero nung dumating siya, sabi ko, sige kunin na lang natin kasi talagang pinaglaban nila, umiiyak na yung bunso kasi gusto talaga nila ng aso. Sabi ko, pila yun Sabi ko, hindi naman makakalakad, paano natin anuhin yan? So sabi niya, sige, okay lang yun gagawin na lang namin, alagaan na lang namin. Pero sa awa ng Diyos, talaga namang nakikita ko talaga sa kanila, talagang inilagaan naman. That's good, ano? Naalagaan naman. Chanel brought joy, ano? Extra joy sa inyong tahanan. Ano ba yung pinaka-memorable experience mo naman, Erica, with Chanel? This 2024 po, after po ng celebrate namin ng New Year, kinabukas, ay nung January 2 po, yun ginala po namin siya sa, nailabas namin siya na sobrang saya. Maghapon po kami sa mall, paikot-ikot. Tapos, yun po, may free din po doon na parang backyard na para sa aso. So, sinulit po talaga namin nung araw na yun. For sure, nag-enjoy din si Chanel, sa experience na yun. Alright, since ito ay trending na si Chanel, isa na siyang TikTok star, paano niyo ina-address yung mga comments, na nakikita niyo doon sa social media? Iba-iba ba yung mga comments na binibigay kay Chanel? Nung una pong upload namin, nung unang upload ko po sa video ni Chanel,
lagi pong sa mukha lang, tapos hindi po nakikita yung part niya sa paa. So, dito lang po yung sa face reaction niya lang po. Tapos yung sinasabi namin, tara maligo na tayo, ganyan yung face reaction namin. So, nag-upload po ako nung that time na kumpleto po yung katawan niya, kung paano po siya maglakad. So, ang dami pong nag-trending po siya ulit doon. Ang dami pong nag-comment na, hala, ano po pala, pilay po pala si Chanel, hala. Tapos, may nababasa din po ako ng mga bad comments, ganyan. So, hindi po talaga naiiwasan yun. Pero, yung example po, yung mga bad comments sasabihin nila, sobrang ganda ni Chanel, sobrang linis, sobrang kompleto po talaga. Pero pagdating daw po sa paa, bakit naman daw po ganun? So, sobrang nasasaktan po ako. So, ang ginagawa ko po, hinahide comments ko na lang po yung mga ganun. So, yung mga good comments naman po, sobrang nakakatuwa po kasi po, marami din po palang mga naka-experience po na meron din po mga for babies na katulad kay Chanel. Ayun. Tapos doon po sila na parang, oo, hindi porket ano na, May disability, opo, ano? hindi Oo na nga pwedeng eh. alagaan ng, or mahalin. Correct. Alam mo, nakakatuwa yung ginawa ninyo Kasi yung iba nga naman, kapag nakita nilang may disability, baka pabayaan na lang Opo, nila. yun nga po. Pero tingnan mo naman si Chanel, nakadamit pa. Ang ganda-ganda ng damit niya. At mukha siyang Pinadalan pa masaya po sa siya ng inyo. mga followers niya ng mga damit. Talagang Tsaka treats influencer po. na. So may mga sponsors. Opo, biglaan po yun. Tapos may nagsisend po sa akin na That's Gcash. nice. Alright, sige, kay Mama Beth, ano yung mensahe ninyo sa mga nanonood sa atin na gustong mag-alaga rin ng aso? Tsaka siguro baka meron din silang gustong i-rescue, na mayroong disability. Ano yung advice mo sa kanila? Advice ko lang, kapag nakakita kayo ng ganitong klaseng aso, yung mga ganitong klaseng aso na napapabayaan, kupkupin nyo na lang kasi kami nga na bawal talaga kami mag-alaga ng aso. Dahil sa mga anak ko, puro may mga hika, na may mga allergy. Pero talagang gumagawa ako ng paraan para mawala yung, hindi kami ma-allergy. Kinakalbo ko siya buwan-buwan. Oo, kinakalbo ko siya buwan-buwan. Iniiwan ko lang yung ito banda. Kasi parang hindi naman siya masyadong pangit tignan. Ito talaga kalbo yan. Hanggang dito sa buntot niya. Kalbo talaga yan kasi nga ayaw namin na maano nung, kasi meron akong sinusitis, chronic ba yung sinasabi yung didok. So, bawal talaga sa amin yung pusa, aso. So sabi ko, nandito na to ayaw ko naman na ibigay o ayaw ko kasi mga anak ko talaga ayaw talaga nila mama ayaw kasi noong nagkasakit ako ng isang buwan talaga nang dahil sa kanya nang dahil sa buhok niya. So sabi ng doc, kung hindi yan talaga i-release, talagang hindi ka gagaling. Okay. So sabi ko, paano yun anak? So Ginawa na mag-decide lang na kayo. ng paraan. Kinalbo na lang namin. Ayun. Ilan po bang anak ninyo, Mama? 5 po. 5? Pang-anim na si si Pero solo Chanel. parent ako, ma'am. Solo parent. 10 years ng solo parent. Wow, grabe. Mas lalo akong bumilib sa inyo. Alright. Apo niyo pala siya kasi anak siya ni Erica. Hindi po mapayag si Mama. Gusto niya kapatid lang po namin. Kapatid, Kasi gusto niya. Okay. So, anim nga ang anak ninyo. Well, thank you so much, Erica, Mama Beth, and of course, Chanel. Ano ba yung social media niya para i-follow namin? Chanel po. Search nyo na lang po Erica Kagolkol. Erica Lalabas na po. Kagolkol. Ayan. Sa TikTok po para mas maaliw tayo sa mga content na handog po ni Chanel. Thank you so much. Thank you po. Salamat at mabuhay po kayo.